Guys, may kwento ako. Charot. Siyempre, kikwento ko yung tungkol dito sa cake ko na ginawa ko. Bali, 3-tier ito. 2-tier yung edible cake, tapos yung pinaka-top kasi is edible cake topper. Alam nyo naman, pag cake topper, tapos edible siya, matagal siyang gawin. Kaya consider yon na 3-tier cake. Ito na nga po yung ating first edible cake. Bali, 5x5 ang size. Tapos nilagyan ko na ng chocolate ganache yung ating board. Bali yung board natin is ordinary lang para syempre madali nating tusugin. Tapos ang kanyang filling is chocolate ganache din. Tapos yung ating pinaka-base is moist chocolate. Kita nyo naman kung gaano siya ka-moist. Tapos yung ginamit kong cocoa powder dyan is yung Catalina Black and Bold. At syempre, kita nyo naman sa video na achieve niya yung pagiging black ng ating cake dahil sa ginamit nating cocoa powder ng Catalina. So, yung ating slice ng ating cake is hindi pantay. Syempre, mano-mano ko lang yung in-slice. Tapos, medyo maninipis lang para syempre, malasahan pa rin ng ating customer yung kanyang cake. At ito naman yung ating bottom tier na cake. Ang size niyan is 7x5. So, as you can see, iba yung kulay ng ating pinaka-base na cake kasi ibang cocoa powder yung ginamit ko dyan. Ben's Store po yung ginamit ko dyan. Bali, yan talaga yung ginagamit kong cocoa powder. Mula pa nung nag-umpisa akong gumawa ng mga customized cake. So, choco moist pa rin yung pinaka-base ng ating cake. Chocolate ganache pa rin ang kanyang filling. At kita nyo naman po kung gaano talaga siya ka-moist. Bali, yung aking mga moist cake, ini-store ko yan sa freezer para mas lalo silang maging moist. Tsaka mas madali para sa akin na i-assemble pag ganun, pag galing ng freezer yung moist cake. Kasi nagsiset agad yung kanyang filling, frosting o kaya yung chocolate ganache, ganun. Sa chiffon naman, a day before ko i-assemble, na-bake ko na, nilalagay ko sa freezer, tapos kinabukasan ko naman i-assemble. Kasi mas madaling masira yung chiffon kesa sa moist cake. Yung moist cake na gamit ko, nagtatagal yan ng ilang buwan. Mas nagiging moist yung gamit kong cake kapag nagtatagal siya ng freezer. Ganon. Sa chiffon naman, dahil nga madali siyang masira, a day before o 1 day before ko i-assemble yung cake o lagyan siya ng design, na-bake ko na tapos ini-store ko pa rin sa freezer para mas madali siyang lagyan ng filling, lagyan ng frosting. Ganon. Kasi nga sa sobrang lambot nun, mahirap siyang lagyan ng frosting, mahirap siyang lagyan ng filling. Kaya dapat matigas yun o malamig yun o kaya frozen yung cake na chiffon bago ko siya lagyan ng frosting para mag-set agad. At going back na tayo dito sa ating full fondant cake. Bali, yung aking method dyan as usual is paneling method. Yan. Para ma-achieve ko pa rin yung kanyang pagiging sharp edges. So, ganyan lang po ako mag-panel ng cake. Sabi nga ng iba, parang ang hirap daw pag tinitingnan nila, pinapanood nila yung aking video. Pero dyan na po ako sanay. Pero dati, ang sinasanay ko is yung direct method. Pero dahil nga napupunitan ako, sinanay ko na ito. So ito na nga po, ipinatong ko na sa aking DIY na tungtungan ng aking cake na styro. So dito sa part na to, mag-i-stack na tayo ng ating cake. Bali madami po ako maglagay ng straw dowel o hard straw kasi nga gusto ko matibay yung aking cake. Mahirap kasing masiraan sa customer, mahirap masiraan ng cake. May nagsabi nga sa akin na 5 dowels daw, okay na yon, matibay na. Kaso hindi po ako yung nagdi-deliver. Karamihan po kasi sa mga order na cake sa akin, i-pick up o kaya pinapalala move ko lang. Pero itong cake na to, i-deliver ko, pero gusto ko pa rin siyang maging matibay. Kaya, naglagay pa ako ng 3 barbecue stick sa pinaka-top at kita nyo naman at nakausli pa yung 3 kasi nga, ipapatong ko dyan yung edible topper natin na medyo mabigat. So, ang request ni ma'am, ang lahat ng cake, pati yung pinaka-topper niya is color red, pati yung kanyang pinaka-human topper is color red. Yung human topper natin is nakasakay dun sa card niya. Kaya, dapat color red daw. Tapos, ako nang bahala sa ibang kulay na ikakabit ko sa cake. Tapos, yung ating styro na binalutan ng fondant, ilagyan ko rin yan ng design para naman hindi siya maging plain. So, dito gumagawa na ako ng pang border na design dun sa
top na cake at dito sa ating bottom. Yan. Kinabit-kabit ko lang yan. Hindi ko na yan siya ni-brush ng tubig kasi nga nagmo-moist na yung ating fondant. Tapos yan, yung pinaka-road ng ating cake, nilagyan ko na rin siya ng guhit-guhit na may White. nagtanong nga pala sa isa kong video, paano nga daw ba maging shiny o naging shiny yung aking cake. Bali kasi yung aking cake igaling ng chiller bago ko siya i-cover ng fondant. So, yung moisture ng aking chocolate ganache na absorb ng aking fondant. Kaya yan, naging ano siya, naging parang shiny siya kasi nga nagmo-moist siya. Pero mamaya-maya yan, mawawala din. So, ito na yung aking pina-customize na side topper. Yan. Bali, in-order ko lang yan sa Orange App. O, diba? Pumagay siya sa ating cake. Tapos, ito naman po yung pinaka-logo ng ating cars. Bali, edible wafer paper yan. Idinikit ko lang yan sa sa fondant. Tapos, sa ako naman siya, syempre, idinikit dun sa side ng ating cake. Tapos, yung mga cars na yan, meron akong cutter niyan. Yan, nabinili ko lang din sa Orange App, o diba? Bumagay din siya dun sa ating cake. Tapos, syempre, nilagyan ko rin siya ng clouds. Kasi yan yung nasa sample pic natin, may mga ganyang design na mga 2D clouds. Tapos, ito naman yung tuntungan ng ating edible topper. Ito na yung ating edible topper. Made of, Rice Krispies. Meron akong vlog niyan. Balikan na lang po ninyo at panoorin. Yan. Tapos, ito na yung ating edible topper na may kabigatan. So, nakita nyo kanina, inusli ko yung 3 barbecue stick para siya yung mag-hold dun sa ating topper. Yan. Para hindi siya yung mag-slide. Ganon. Hindi siya matanggal. So, ito, meron din tayong, yung pinaka-badge ba yung tawag dyan ng police. Kasi siguro, pangarap ni baby is maging police paglaki niya. So, kanya yung car niya, meron siyang police na nilagay ko, ganon. Kasi yun yung nandun sa sample, syempre. Tapos, yung ating cake is mayroon siyang kasamang 12 pieces cupcakes. Pero, separate yung price ng ating cake dun sa ating cupcakes. Bali, nagpadagdag lang si ma'am ng 12 pieces cupcakes. So, nandito na po tayo sa venue. Syempre, pagpasok ko, hindi ko pa napansin yung pinaka, team ng event, team ng birthday ni baby. Ito pala is Hot Wheels. Pero ang kinonfirm na design ni ma'am is Lightning McQueen cars. Kaya yun yung ginawa ko, Lightning McQueen cars. Pero pag sinabi niya na Hot Wheels, syempre, Hot Wheels yung pinaka-logo ng kanyang cake ng kanyang baby. So, ayan, inantay lang namin dumating yung mga ibang bisita. Saka namin ibinilin na dun sa staff ng McDonald's. Kasi hindi na namin naantay yung pagdating ni ma'am. Medyo natagalan sila. So, yun lang po guys. Thank you for watching. Till next video. Don't forget to like and share. Bye-bye!